Posible raw tumakbo sa pagka-senador sa eleksyon 2025 si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa anak niya si Vice President Sara Duterte. Plano rin daw tumakbo sa pagkasenador ang mga kapatid ng bise na sina Davao City Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Halos kasabay ng anonsyong yan, sinabi ng Kamara, iimbitahan nila si dating Pangulong Duterte sa pagdinig kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa pagharap nila sa pagdinig sa Kamara, emosyonal na nagkwento ang ilang namatayan ng kaanak sa drug war ng Administrasyong Duterte. Wawa ng mga anak ko yun, ulol. Mabait yung anak ko. Sinisigaw po siya, aray, aray. Nangihingi siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya. Pagkakaalam ko po, nagkamali sila ng bahay na pinasok kasi may pangalan silang hinahanap. Iimbitahan na ng komite sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Pati si dating Senadora Laila de Lima na nagsimulang mag-imbestiga ng extrajudicial killings noon pang chairperson siya ng Commission on Human Rights. Kinukuha pa namin ang panig ng dating Pangulo at ni de la Rosa pero wala pa silang tugon. Ang dating Pangulo, plano raw tumakbo sa pagkasenador ayon kay Vice President Sara Duterte. Gayon din ang mga kapatid niya na sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Sabi ni VP Sara, ito ang napag-usapan nila ng kanyang ina. Lahat sila raring na tumakbo Si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. At ang napag-uusapan daw nilang tatakbo bilang presidente sa 2028 elections. Ang ingon sa ko ang mamang akong mahmod ko no, dagan presidente. Si VP Sara naman, posible umanong bumalik bilang alkalde sa Davao City. Ang ingon sa ko ang mama, mabalik daw ko sa Davao, mayor. Kailan ka public sa Davao, mayor? Pag-uusapan namin. Tila iniwasan naman ng bise ang tanong kung siya na ba ang mukha ng bagong oposisyon, gaya ng sinabi ng dating opisyal ng Duterte administration. In effect, political opposition na yun. Sa ngayon, sir, nakatutok tayo sa transition ng Department of Education from me to the new secretary, and after that, pag-uusapan namin sa Office of the Vice President, paano pa hanapin yung mga underserved communities natin para magsuporta kami sa iba't ibang opisina ng gobyerno para pagbigay ng mga proyekto. Tinanong din ng bise tungkol sa sugat sa kanang bahagi ng kanyang leeg nakita sa ilan niyang public appearance. Sara! Unsa lang sa imong lihog? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gorgor ay salitang Bisaya, nakatumbas ng laslas sa Tagalog o slash sa Ingles. Pero hindi binanggit ng bise kung sino ang sumubok manggorgor o lumaslas sa kanya. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yung sinabi ko? Silang lahat. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.